Senator, kagaya ho nung mga rason para pwedeng magdeklara ng martial law. Opo. Rebellion, Rebellion, invasion. invasion. Opo. Don't you call that rebellion ang ginagawa nitong mga taga-mauti na to? Because gusto nilang sakupin talaga yung lugar at sila ang maghari, hindi ho ba ganun? Kaya lang kasi, napaka-specific kuya yung definition ng rebellion at saka ng invasion dun sa Okay, Constitution. ano po ang Yung talagang ng rebellion? Ang rebellion ay may section ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case eh. So hindi ho ba ganun ang ginagawa nitong mga ano na ito na Hindi sila humihiwalay sila sa nagtataas nga sila ng sarili nilang flag. ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Tapos, hindi rin siya invasion kasi hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. So, na ano may po yung puwersang armadong galing labas invasion? na Ano ba yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya, at gumanap ng karahasan So sa mga kung hindi doon. po taga Marawi itong mga nag-invade doon, ay nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito'y rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga Marawi. Maaring ganon. Pumasok sila. Na may armas sila. Pumugad doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ang Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po, strictly speaking, not according to the definition of the Constitution. But definitely, Opo. target ng military action. Kasi walang pwedeng pumugad dyan na mga na grupo na may armas, na may intensyong gumawa ng karahasan ng terror actions na ginawa nila, na hindi re-responde ang ating armed forces at PNP. Yes, Kasi yes. talagang, ayan, nagsimula sila ng isang malaking gulo na hanggang ngayon ay pinagdudusahan ng mga kababayan natin. So sa ganito po, kailangan ngayon ng talagang kasi it's a matter of interpretation with the specific word rebellion Yes. and invasion. At saka kuya, interpretation but also yung makatotohanang pagsalaysay ng mga facts on the ground. Ito rin sana yung dapat natalakay nung joint session. Kung Kasi ano ba talaga yung nangyayari? ano ba talaga nangyari? Kasi hindi lang yung invasion ba talaga yan o hindi, rebellion ba talaga o hindi. Pero Yes. yung mga actual terror actions na ginawa on the ground, may mga iniulat noon ng kung sino sa gobyerno na hindi naman pala talaga nangyari. Like yung pagpugot sa ulo ng police chief na later Yung buhay buhay pala siya. pala. Or yung pagsakop at pagsunog ng mga facilities na hindi naman pala, bagamat may iba na talagang sinira. Yes, no? At may yes. mga talagang sibilyan na napatay, nasugatan, etc. So, yung accuracy, yung truthfulness ng information na ginamit na batayan sa deklarasyon ng martial law. Samantalang, kung sinabi yung totoong mga nangyari at ginawa namin sa Kongreso ang tungkulin namin, siyasatin ang mga yon, maaring by some miracle, at least nasabi namin na dapat may ibang tugon. Hindi martial law sa buong Mindanao. Pero isa pang mas appropriate, mas tukoy na malakas na aksyon laban sa multi-group na yan sa Marawi City.